Alang araw sa ating lahat, sa mga minamahal kong mga viewers and followers. Ito, i-flex ko lang tong aking nararamdaman dahil sa nakita ko na mga ginagawa dyan sa tinanim ko na mais sa aking bukirin dyan sa Barangay Bangad, Santa Maria Isabela. Sinasabi ko lang sa inyo mga taga dyan sa looban, hindi ako madamot na tao. Basta ipapaalam nyo lang sa akin sana bago kayo dumaan dyan, at alam ninyo na may tanim na mais na yan. Alam nyo kung magkano ang isang bag na mais na binhi? 5,300. So sa 2 hektarya na yan, ilang bag ang nakonsumo ko yan. Ngayon, kung ginawa ninyong gusto ninyo, siguro naman binigyan kayo ng Diyos ng mata na malinaw na mata na paningin ninyo. Nakita ninyo yung lupa ko na may tanim na mais. Dapat iniwasan ninyo at hindi kayo dumaan dyan. Ilang beses na ninyo ginawa yan sa tanim ko, mapamais o palay. Nung nakaraan, dinaanan ninyo, hindi na naman kayo nagpaalam. Ngayon na naman, ginawa ninyo, ilang beses na yan na ginawa ninyo. Wala akong pakialam kung mayaman kayo dyan na nakapaligid dyan sa aking lupain. Hindi dahil sa yaman ang pag-uusapan natin. Respeto. Kung may respeto ka sa kapwa mong tao, kung may respeto ka sa katabi mo, huwag mong gawin yan dahil isa kang magsasaka. Isa kang magsasaka. Alam mo kung gaano kamahal, ng binhi. Kaya ikaw naman na may-ari ng traktor, sinasabi ko sa iyo, kahit sino pa yung amo mo, hindi ako natatakot sa iyo. Ngayon, pag bakasyon ko na ako magbantay dyan, na kahit sino dumaan dyan, sinasabi ko sa inyo, tagain ko kayo. Tulad na may-ari ng baka na yan na nakatanim dyan, na nakatali dyan sa tabi na yan. Yung baka mo, mahal mo. Kung gaano mo kamahal ang baka mo, ganun ko rin kamahal ang pananim ko. Dahil yung pananim ko na yan, pinaghirapan ko yan kung paano ko nakuha yan, ng bagay na yan. Nagsakripisyo ako. Kaya kung mahal mo ang baka mo, ingatan mo, bantayan mo, na huwag makatakas na pumunta dyan sa maisan ko. Dahil kapag oras na nakapunta dyan sa maisan ko yan baka mo, at nakakain dyan sa maisan na yan, hindi natutubo ang mais. Alam nyo guys, kapag ang baka kumain ng mais yan, hindi natutubo yung mais kasi lason yung laway ng baka. Mabuti pa yung kalabaw na kapag kumain sa maisan, yung mais tutubo, pero yung baka hindi na. Isang beses ka lang pagsabihan, isang beses ka lang pinanganak. Dahil kapag yung baka mo huhuliin, dadalhin sa barangay, mapunta lang niya sa areglo, hindi ka matatauhan. Ngayon, kapag ako ang nagbantay dyan sa maisang ko, at nakita ko yung baka mo na pumunta sa maisang ko, tagain ko yan. Dahil mas mahal ang binhi at fertilizer kaysa baka. Ang baka, 20,000 nakakabili ka na. Ngunit ang fertilizer at binhi ay napakamahal. Ang isang bag ng binhi, 5,300. Magkano ang isang sako ngayon ng fertilizer? Kaya kung mahal mo ang baka mo, ingatan mo, huwag mong itali dyan kung saan-saan. Pastulan mo at bantayan mo yan. At kayo naman nandyan sa kalooban na yan, na nakapaligid sa aking lupain. Wala kayong ibang daanan kundi sa akin. Naintindihan ko yun. Pero ang sasabi ko lang sa inyo, ipaalam ninyo sana sa akin na sabihin ninyo na dadaan kayo doon at meron naman siguro kayong mata. Na nakita nyo na may tanim na yung lupain ko. Ngayon, dinaanan nyo na parang highway. Sinasabi ko sa inyo, kung bastos man lang din ang ipinapakita nyo palagi sa akin, hindi tayo namumulot ng pera. Kung sino magiging amo ninyo, kung sino pagmamalaki ninyo, hindi ako natatakot sa inyo. Haharapin ko kayo. Ngayon, kung gusto ninyo, bastusan ibibigay ko sa inyo. Ngayon, sa ginawa ninyo na yan, na hindi kayo makadaan kahit sino pa kayo.
maging kamag-anak ko man kayo o kaana-ano ko man kayo, hindi ko kayo padadaanin na dyan dahil sa ginawa ninyong wala kayo pagmamalasakit sa akin. Samantala ako may nagpamalasakit ako sa inyo para makadaan kayo, makapunta kayo dun sa lupain ninyo at makapagtanim kayo, mapag-araro kayo. Pero sa ginawa ninyo sa pananim ko ngayon, pang ilang beses na yan, hindi ko na mabilang kung ilang beses na ninyo ginawa yan. Dahil kabastusan ng mga ginagawa ninyo, ibibigay ko sa inyo. Kaya ito sasabi ko sa inyo, dahil sa ginawa ninyo na yan, na pagdaan dyan sa lupain ko na may tanim yan, hindi na tutubo yan dahil naipison na yan. Hindi na tutubo yan dahil ilang truck na yung dumaan dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala namang aamin sa kung sino ang dumaan dyan. Hindi nila aminin yan kung sino ang dumaan dyan. Kaya masasabi ko lang dyan sa inyo, dyan sa Tagalooban na yan, na may mga bukirin dyan, kayong lahat dyan na nasa looban na yan, nasa tabi ng aking lupain na yan, na tinaniman ko na yan na lupa yan. Hindi akin ang lupa yan, sinaldaan ko lang. Sanla lang yan sa akin yan. Ngayon, sasabi ko sa inyo, kapag inggit, pikit, magsipag, magsakripisyo kayo, magtrabaho kayo, kaysa ganyan ang ginagawa ninyo sa mga katabi ninyo. Kaya sinasabi ko lang sa inyo, huwag kayong magpahuli. Dahil kapag ako ang nagbantay dyan, kung sino man ang dumaan dyan, sinasabi ko sa inyo, tagain ko kayo. Kahit sino pa kayo. Mapamayaman, kahit ano pa ang ano ninyo dyan, hindi ko natatakot sa inyo. Isang beses lang tayo pinanganak. Sa Diyos lang ako natatakot, pero sa inyong kabastusan, hindi ako natatakot sa inyo. Kaya pagbutihin ninyo ang ginagawa ninyo, sinasabi ko sa inyo, pagbutihin ninyo yan, yung kabastusan na ginagawa ninyo, walang maidudulot yan sa inyo. Kaya yan lang ang sasabihin ko sa inyo. Sa ginawa ninyong kabastusan, ibibigay ko sa inyo.